that I am still lucky. I thank the Lord. Lahat ng bumabati ko sa akin, hindi naman batikos na, mura na, at kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve, and I am blessed. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mga bakit mahal ko si Vivian? Di lang dahil ikaw ay Marcos, kundi dahil sa puso mong laging inuuna ang Pilipino. Sa gitna ng unos at gulo, ikaw ang tanging panatag ko. Marcos pa rin sa hirap man o ginhawa. Pagkat sa'yo may pag-asang masa. Kahit anong paninira, ikaw ay nananatili. Tahimik pero buo ang tapang, di kailanman umiwas sa karamihan. Dati nagpapasikat, pero para sa Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Yun ba masasabi na ang Pangulo o ang gobyerno ngayon, ang dahilan ng pagdala sa kanila sa ICC ay para pabagsakin ang Duterte? Kung meron man dahilan na nangyayari sa kanila ito ay dahil ginawa nila ito. May mga complainants na sila ang itinuturo sa malagim na sinapit nila sa EJK. So sila yung pinagmulan. Kung wala namang ganitong issue mo, Christian, kung wala namang complainant, walang kaso sa ICC, sino ba magsusurrender sa kanila sa ICC? Wala. So sa kanila nagsimula ito. Yun ba masasabi na kanyang? Ayon sa magkakapatid, isang amazing parent si PBBM na sa kabila ng pagiging busy sa trabaho ay palagi itong humahanap ng oras para sa kanyang pamilya. One important lesson that he taught me, I think it's that when you're faced with a problem and you become or you get panicky and go in panic mode, he always says to go away and think first, because whatever your first decision will be will always probably not be the best one. We really appreciate that despite all of that, he's still able to make time for me, make time for my brothers, and of course, make time to take my mom out on date nights and keep her happy. Well, I think my biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. As a president, I'm really happy to have him for our country. Economically, politically, I don't think I could choose anybody else aside from my father. Kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Lahat kasi may binabayad pa yung nagdadayal.
Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na may na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung siyempre, yung mga buntis, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. Only for our industrial partners but also for our household consumers. President Ferdinand Marcos Jr. expects the launching of the wholesale electricity spot market or WESM in Mindanao will prop up investments and economic activity in the region, particularly in manufacturing and other energy-intensive industries that will generate jobs and opportunities for the people. According to Presidential Communications Office, WESM is a centralized venue for trading electricity for large-scale buyers and sellers. It aims to establish a competitive, efficient, transparent, and reliable market for electricity. PBBM believes the power rates in Mindanao will go down with the launching of WESM. Tandaan natin na kahit anong gawin mong mabuti, hindi ito papansinin ng iyong kaaway. Na kahit anong gawin mong maganda, hindi mo mapapasaya ang mga ayaw sa iyo. Kahit na gawin mo na yung the best, kahit na mag-effort ka, kahit na magparaya ka, dahil hater mo sila, wala silang makikitang mabuti at maganda sa iyo. Kamumuhian at kamumuhian kanila. Pero ito naman po ang good news. Minsan sa ating mga kaibigan naman at mga taong nagmamahal sa atin, kahit na hindi ka mag-effort, kahit na hindi mo gawin yung the best mo, mamahalin at mamahalin kanila. We can never please our haters, even if we are already doing our best. But what matters most is that even if you could not do your best for your supporters, for your loved ones, for your friends, whatever you do, you are the best. It's so easy. Take note habang siya'y nagluluto, kumakanta siya. In other words, I cook the gulay separately one from the other so that I get exactly the right consistency that I want. Okay, let's put this aside. Pwede na ito. Yung tawag minsan balayan. But that's also how we cook our... Yan. I didn't expect that you guys would be coming. Madalas ka pa rin doon. We are essentially a agricultural community, right? So, agri was always a big factor. Oh, yan, pakbit na yun. Pakbit na yan. Sa ilalim ng liderato ni President Marcos Jr., patuloy ang makasaysayang pag-angat ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. Bumili tayo ng 20 F-16 Fighting Falcons,
mga makabagong fighter jets na kayang sumabay sa mga Air Force ng ibang bansa. Dumating na rin ang 10 bagong helicopters at 40 patrol boats na nagpapatibay sa ating maritime at aerial defense. Hindi lang dito nagtatapos, bibili pa tayo ng karagdagang 12 FA-50 fighter jets mula sa South Korea. Ipinagmamalaki rin natin ang bagong barkong pandigma ang BRP Diego Silang. At meron na din tayong makabagong tangke at mga armored vehicles na magagamit. Bukod pa rito, ang mga kagamitan ng US Army ay hindi na iuuwi bagkus ay mananatili sa bansa upang magsilbing bahagi ng ating defense system. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang matibay na paninindigan at malasakit ni PBBM sa ating bayan. Saludo kami sa ilalim ng